ginamit ko po ang Herbalife Nutrition. As a sports nutrition, maraming na-improve ko sa aking katawan. Katulad ko, mas bumaba pa yung visceral fat ko, mas naging maganda at maayos yung aking digestive system. Plus, yung problem ko po sa tuhod dahil maaga po ako nagkaroon ng osteoarthritis. Yan po, malaking big help sa akin yung ating healthy breakfast as meal replacement. At sa aking mga conditions katulad ng fiber and herb, yan, fiber bond, tapos yung Herbalife line yan. That's why I love Herbalife. So proceed na po tayo sa aking topic. Ang topic natin for today is about understanding phytoestrogen, myths, and benefits of soy products. Ito ay inilathala ni Susan Bowerman, isa siyang Senior Director Worldwide Nutrition Education. So maraming mga tao no, na nag-aalala sa soy dahil naririnig nila na may taglay itong tinatawag na phytoestrogen. Pero ano ba talaga yung masama? Ano ba yung nakakasama ba ito or okay lang ba to na mag-take tayo ng maraming phytoestrogen? So bilang isang dietitian, sabi ni Susan Bowerman, yung trabaho niya ay tumulong sa mga tao na magkaroon ng tamang pagkain. So madalas nire-recommenda niya ang pagkain may protina gaya ng soybeans and tofu. Masustansya kasi at maganda sa katawan. Pero minsan may mga tao na nag-aalangan kasi raw may naririnig silang hindi magandang news tungkol sa soy. So, ang totoo, matagal na itong pinag-aaralan ng mga eksperto. So, marami ng mga pag-aaral tungkol sa soy. At ito yung ibabahagi ko po sa inyo today. Yan. So, benepisyo ng soy. Is it actually good for you? So, hindi naman talaga ito talagang masama. Kasi tinagurian na ang soy food have long been recognized as a good source of protein. So, actually, sa mga Western countries, hindi ito karaniwan sa mga food nila. Pero sa mga bansang Japan, China, and Korea, yan yung mga pagkain nila na nasasama sa pagkain nila everyday. So, bukod sa masarap, pwede din yan siyang isahog kung saan-saan sa mga food meal nila. So, sobrang healthy pa. So, next slide po. Ayan. Kala. Ayan. Soy has an impressive nutritional value. So, sinasabi na ang soy ay top list when it comes to protein quality. And it contains all the essential amino acid building blocks that are used to manufacture all kinds of specialized protein structure in our body need. So kung mapapansin nyo sa picture na to, yan. Yung nasa kanan, kapag kumain ka ng 100 grams ng soya beans, mapapansin nyo na mataas ang vitamin C, mataas ang iron, lalo na yung protein, 36 grams na siya, no? Tapos meron siyang potassium na 1,797. Yan, mapapansin nyo, zero cholesterol. Nakita niyo po ba? And mataas ang iron niya, B6 and magnesium. So kung isasama mo ang pagkain may soy sa diet mo, makakadagdag ka rin ng vitamins katulad ng folate, vitamin K, pati yung mga minerals gaya ng calcium, magnesium, and iron. At kung buo na kakainin mo ito, makakakuha ka rin ng fiber. Kasi yung fiber na yan, makakatulong sa pagdumi mo or sa paglinis ng bituka mo. Tandaan mo, ang fiber lang ang fiber po ay makikita lang natin sa plant-based food, hindi natin siya kayang makuha sa mga animal. So, tandaan kung wala kang makukuhang fiber sa mga hayop. So next po, yan. Soy protein support building muscle. So pag sinasabing building muscle na protein, kadalasan ang unang pumapasok sa isip ng tao ay whey protein. Pero alam mo ba, ang soy protein ay epektibo rin sa pagpapalakas at pagbuo ng muscles. Kaya lang, maraming tao pa rin ang umiiwas sa soy dahil sa isoflavone na tinatawag, na kilala rin bilang phytoestrogen or plant estrogen. So natatakot sila na baka raw bumaba ang testosterone level at maapektuhan ang muscle growth. Kaya dun sa mga gym,
mapapansin mo kahit minsan i-share mo yung yung ating Formula 1 shoot, no? Natatakot sila kasi akala nila hindi mag-i-impress yung muscle nila kapag nag-take ng shake. Pero ito ang totoo. Hindi totoo na yung mga balita tungkol dun sa sinasabi nila na nakaka-apekto ito sa muscle building. Ayon sa isang meta-analysis ng iba't ibang pag-aaral tungkol sa soy protein at isoflavone, napag-alaman na wala namang epekto ang soy sa testosterone level ng lalaki. Wala silang masamang epekto sa kakayahan ng katawan na magpalaki din ng muscle ng sobra-sobra. So dagdag dyan, soy is a great source of protein and it's also rich in arginine. So ano ba yung arginine na yan? Si arginine ay isang amino acid that body uses to produce nitric oxide. So mas nakakaproduce po ang ating katawan ng nitric oxide kapag kumakain po tayo ng soya. At ang nitric oxide po ay maganda rin po sa ating puso. Mas mabilis na nahahatid ang oxygen and nutrients sa blood circulation at pati na rin sa ating muscle. So, next po, ang soy isang sustainable na alternative na pamalit sa karne. So, sabi dito, you can help the planet by consuming more plant-based protein like soy. Bakit? Kasi kung titingnan natin, kapag tayo ay nagtatanim ng soy, konti lang po yung kailangan nating konti lang po yung kakailanganin nating land area, tsaka yung water, at saka konti lang yung mapoproduce na carbon dioxide. Hindi katulad kapag kumain ka ng beef or mas kailangan mag-produce ng maraming beef, producing 1 pound of beef protein versus 1 pound of soy protein takes about 13 times as much land, 11 times as much as water, and generate about 10 times as much as carbon dioxide equivalent. So, mas nakakatulong tayo sa ating kalikasan kapag mas prefer natin kumain ng soya beans. Yan po. So, ano naman po itong myth and concern about soy? And nakakasama ba talaga yung phytoestrogen? Yan. Kung mapapansin nyo sa chemical structure, lalo na po doon sa mga nasa medical field or sa mga chemist po, yung structure po ng phytoestrogen at saka natural phytoestrogen, halos magkaparehas po sila. Pero nagkakaiba lang po sila sa mga sources. So yung estrogen po, ito ay pinoproduce ng ating katawan. So nandito po yung picture kung saan siya mas maraming napoproduce. Sa babae po, sa breast, sa pituitary gland, sa adrenal gland, liver, spleen, and fat tissue, ovary, and placenta. At sa kalalakihan naman po, sa kanilang reproductive organ and sa fat tissue. While yung phytoestrogen or yung isoflavone, galing po siya sa halaman. And alam niyo po ba na ang phytoestrogen ay natural protection ng halaman laban sa fungi and amag. Kaya kapag yung mga halaman na ito hindi basa-basa nabubulok dahil meron siyang phytoestrogen. And ang mahalaga dito, ang punto, ang phytoestrogen mula sa soy ay hindi katulad ng estrogen na ginagawa ng katawan at hindi rin pareho ang epekto nito sa katawan natin. So tingnan naman natin itong sa next slide na ano yung key point. Yan, the phytoestrogen is in soy are not same as estrogen made by the body and do not exert same effects on the body. Kung tutuusin, ang phytoestrogen ay malaki ang naitutulong nito sa katawan natin. Marami siyang nakokontrol na masasamang epekto ng pagtaas ng estrogen sa katawan. Kaya malaking help ito sa mga taong may PCOD, may ovarian cancer, breast cancer, prostate cancer, and postmenopausal syndrome. Yan po. So how do phytoestrogen work in the body? So nakakatulong yan sa ating reproductive health. Bakit? Kasi sa reproductive health, natutulungan niya na maging maayos yung testosterone level ng mga kalalakihan. At sa babae naman po, nakakatulong po siya lalo na po doon sa mga may PCOS po. And sa cardiovascular health, katulad po ng sinabi ko kanina, natutulungan po niya dahil may nakukuha po tayong essential amino acid na katulad ng arginine na nakaka-help po na makapag-produce ng nitric oxide, kaya po mas maganda yung daloy ng ating blood sa ating circulation sa ating dugo. And weight loss. Kasi
kapag po mataas ang protina ng kinakain natin, mas madali po tayong nabubusog. Plus din po sa cardiovascular health po, dahil po ang ating soya ay plant-based, siya po ay zero cholesterol. And therapeutic potential, katulad po ng mga nabanggit ko sa naunang slide, maganda din po siya sa bone health dahil po nape-prevent niya po yung osteoporosis o madaling pagkahina ng buto dahil lalo na kung ito ay mataba at ginagamit mo siya for weight loss, talagang magiging mas healthy pa yung buto mo dahil bababa yung timbang mo. And cognitive function also, skin health, lalo na doon sa mga merong mga acne, and nagpapataas din ito ng immune system dahil ito po ay antioxidant, anti-mutagenic, and angiogenic. Ano ba yung angiogenic na yan? Ito yung nakakapagpasigla ng mga ugat-ugat sa dugo. And pro-apoptotic din siya. Pinapatay niya po mismo yung mga cell na walang silbi. So kaya po, kinikilala din siya as anti-cancer. Yan. So, does soy increase breast cancer risk? Yan. Yun yung mga number one na katanungan. Soy isoflavone do not increase breast cancer. Yan po. So, ang bottom line dito, ang epekto ng isoflavone na galing sa soy ay matagal nang pinag-aralan sa siyensya or sa science at ayon sa mga bagong pagsusuri, walang nakikitang panganib sa kalusugan ng tao sa regular na pagkain ng soy. Sa kabaligtaran pa nga, marami sa mga pag-aaral ang nagpapakitang may protective o nakakabuting epekto ito sa katawan. So can actually, soy reduces breast cancer risk. Yan. According sa isang studies in Asian epidemiologic studies, a higher consumption of soy in early life is associated with 25 to 60% reduction in breast cancer risk. So, magandang reminder ito, no? Mas maganda po palang makapag-take ng mga soya product or soya beans kapag po mas early ages po tayo. Kasi nape-prevent po talaga yung pagkakaroon ng breast cancer. Yan. At pinatunayan din po ito ng North American Menopause Society. Kinunclude po nila na ang soy-based isoflavone do not increase the risk of breast or endometrial cancer. Yan po. Yan. So, kung gusto niyo po malaman yung mga katotohanan na yan, nandiyan po sa yellow na naka-highlight, yun po pinagkunan ng source na ating research po. And does soy have feminizing effect on men? Yan, sabi dito, there has been no report of feminizing effects in women who were exposed to as much as 100 milligram a day of isoflavone. So, ang sinasabi sa pag-aaral, walang pagbabadi ng testosterone, walang paglaki ng dibdib, yan, walang pagtaas ng estrogen. So in short, hindi ka magiging softy or girly. Yan para sa mga kalalakihan. Dahil lang sa kumakain ka ng tofu or umiinom ka ng soy milk or nag-iisna ka ng endamame. So ang bottom line, ang moderate consumption ng soy ay ligtas sa mga lalaki kung hindi ka naman umiinom ng 3 galon. So, may kilala ka po bang umiinom ng 3 galons araw-araw? Parang wala ng tubig sa desyerto, no? Puro soy milk na lang. So, you are all good. Kaya mga kuya, tatay, tropa, gym bro, huwag kayong matakot sa tofu. Mas okay ng mas 6-pack dahil sa soy protein kaysa magkamit hangover dahil sa fake news. Yan. So, yan po ay malaking deal. So, how to incorporate more soy into your diet? Yan. So, yun, at saan pa ba makakakuha ng mga soy, no? At paano mo ito incorporate sa iyong pagkain? Yan po, yung endamame, yan. Tempe, pwede rin sa miso soup, soy milk and soy yogurt, yan po. And soy nuts and soy nut butter, soy protein powders and meat substitute, yan din po, tofu, and ang bonus po, dito po sa Herbalife Nutrition, meron po tayo, hindi lang siya basta soya, ito ay isolated protein,
na dumaan sa 14 steps into our seed-to-feed process which ensure high quality and safety in our product. At from seed-to-feed, ayan po, tayo po, ang ating pong Formula 1 shake ay merong ingredient with purpose here at every stage, nutrition that you can trust. At yan po ang ating Formula 1 shake mix plus pwede mong i-add yung personalized protein powder. And wag po kayong matakot. Yung katulad ng iba na sasabihin pagka nagsasoya, sumasakit po yung mga kasukasuan. Dahil isolated soy protein is a high-quality protein that is derived from soybeans. Lahat na po ng fat and carbohydrates na masama ay itinanggal na doon sa soybeans natin, leaving a protein powder that can be incorporated into a variety of food. So enjoy one of nature's healthiest land that has been a staple in Chinese diet for over 5,000 years, a food that high in protein, cholesterol-free, and antioxidant rich. At dahil po dyan, maraming salamat po, and back to you, Coach Che. Wow, grabe. That's so amazing, Coach Doc, di ba? So,